These are the coconut shells that we're going to use. What's up mga ka-greeners? Well, ito na ang simula ng ating bakbakan. Animoy parang may suntukan pero hindi Bakbakan para sa ating sisimulang pagtataniman ng mga lettuce, bok choy or pak choy o di kaya'y pichay. Yes. Sisimulan na natin ang ating pagtatayuan. Yung mga kinuha natin ng mga kawayan. So, yun yung gagamitin nating poste para sa ating pagsasabitan ng mga coconut shells. Dahil sa coconut shells natin ilalagay or itatanim ang ating lettuce, pichay o kaya'y pak choy. So, let's start our bakbakan for today. Bago ko sisimulan ang ating bakbakan, ay isisingit ko muna itong ating paglalaba. So makikita nyo dito mga ka-greeners ay nakasalang na tayo ng ating mga labahin. Paikutin muna natin ito sa washing machine dahil hindi muna tayo mag-hand wash dahil nga sa ating gagawing bakbakan. Dito ko naisipang itayo ang mga poste na kawayan na ating kinukuha. So, kung makikita nyo dito mga ka-greeners, ang kalat at ang dami pang mga dapat nating linisan. So, i-clear up natin or lilinisan natin ang areang ito para naman makapagpatayo na tayo ng mga poste na pagsasabitan ng ating mga tanim. Kibali, yung ating mga ginagawa mga ka-greeners ay hindi tuloy-tuloy sapagkat dito sa amin ay palaging umuulan. Walang absent yung ulan. Uulan sa umaga, pagkatanghali, wala nang ulan. Pagkadapit hapon, uulan naman. So, ganun yung nangyayari kung kaya't yung ating ginagawa ay pahinto-hinto. Kahit na gano'n yung nangyayari mga ka-greeners ay ipipilit pa rin nating maipatayo yung ating poste para sa pagsasabitan ng ating mga tanim. Dahil kung excited kayo, yes, mas excited din ako. Lalong-lalo na yung pamangkin ng aking asawa. Excited siya na makatikim ng lettuce. Pero, sad to say, yung ipinunla kong lettuce ay hindi tumubo. So, kailangan ko pang bumili ng bagong seeds para sa panibagong pagpupunla ng ating mga lettuce. Tanging ang pichay lamang ang tumubo sa mga naipunla ko. So, ready na ang ating pichay na itanim para sa ating poste na pagsasabitan ng mga coconut shells. May mga damong tumubo kaya isinali ko na rin para malinis talaga ang areang ito. So, dyan natin itatayo yung ating binabalak na poste na pagsasabitan ng mga coconut shells. Yan. Habang naglalaba. So, dito naman tayo na busy. Daming mga sagbot.
Dahil sa maganda ang panahon ngayon mga ka-greeners, kung kaya't napagsimulan na natin yung ating bakbakan. Sana naman ay magtuloy-tuloy na ito mga ka-greeners. Sana ay hindi umuulan. Pero malalaman natin yan kung hindi talaga uulan sa tanghali. Dahil umaga ko ito ginawa at kita nyo naman may sikat ang araw. So ibig sabihin maganda yung panahon. Habang kinukuha natin yung mga kalat na nakatambay lamang dito or nakaimbak lamang dito, so itatapon na natin ito dahil hindi na natin ito kailangan at sirang-sira na yung mga ibang pots na nakalagay lamang dito. Para lalong mas masikatan pa ng araw ang areang ito mga ka-greeners, so pinuputol ko yung mga tumubong puno na nakakaharang sa sikat ng araw. Dahil medyo na-clear up na natin yung area na ating pagtatayuan ng mga poste, so dito naman tayo harap sa ating paglalaba. So, may kumot ako dito na kailangan nating lalabhan dahil ang bango niya, ang bango, nakakamatay yung bango. Ganito tayo ka-flexible sa umagang itong mga ka-greeners. So habang naglilinis, ay dito naman tayo sa paglalaba. So pagkatapos ng paglalaba, doon naman tayo sa paglilinis or doon naman tayo sa ating ginawang bakbakan sa pagpatayo ng mga poste. Kayo din ba, naranasan nyo yung ganitong gawain na twice or bali dalawahan yung trabaho? Ay, pareho tayo. Ganito din sa akin. Pero minsan, may nakapagsabi sa akin na dapat daw one work at a time. Para naman, ay makitang natapos na gawain. So, dahil sa ginawa kong ito, nakakapagod mga ka-greeners. Dahil dalawahan yung ating ginagawa. Paglilinis or pagpatayo ng mga poste, at saka paglalaba. So, kapag dalawa yung ipinipilit mong gagawin, so, based on my experience, may isa talagang hindi matapos-tapos. Dahil hindi ka makapag-focus kung saan ba sa dalawa yung uunahin mong tatapusin. So, advice ko lang sa inyo mga ka-greeners na one work at a time talaga. Dahil gaya ng sinabi ko, based on my experience, hindi nakakatuwa yung dalawahan yung trabaho na gusto mong tapusin at a time. Pero hindi talaga matatapos-tapos dahil nga dalawa sila. So, one work at a time. Ayan ang sinabi ko sa inyo mga ka-greeners. Umaga pa lang, kitang-kita nyo na ang ulap. Ano ba naman, hindi pa tayo matapos-tapos sa paglalaba, maging sa pagpatayo ng mga poste, ang panahon, oh my God. Botol ng kahoy. So, kahapon, tumuloy o bumagsak nga talaga yung ulan. So, hindi natin natapos-tapos yung ating ginagawa. Pero, ipipilit ko na sana ay mapatayo talaga yung ating mga kawayan na kinuha sa tabok. Pero bago ang lahat, bago natin simulan yung ating bakbakan sa ating
pagtataniman. So, may isisingit muna ako mga ka-greeners. Dahil may nakita ako na ibang gawain, kagaya ng ating pinaglalagyan ng mga orchids. So, nabali ang pinaglalagyan ng mga orchids. So, i-repair muna natin yan para hindi masira yung mga orchids or kanyang mga bulaklak at para lalong mas mapaganda at lalong mas lumago ang mga orchids ni Mama S. So, ito yung sinasabi ko sa inyo mga ka-greeners na nabali. Ayan o, dyan banda, yan nabali yan. So, sayang 'di ba kung hindi natin mai-repair kaagad dahil may paparating na namumulaklak. So, i-repair muna natin 'yan bago ipagpatuloy yung ating bakbakan sa ating pagtataniman ng mga pechay. Yes, pechay yung ating itatanim dahil may naipunla na ako dito na mga pechay. So, yan, tumubo na sila. Diyan banda kapag malakas yung ulan, parang may swimming pool dito. So, ito na. Magtatanggal na tayo. Ang kahoyng ito ay tinalian ng alambre. Kung kaya't ating tatanggalin para naman matanggal natin itong mga orchids. Kahoy. Uy. Ugat. Ito yun. Bali. Punin natin ito. So ayan, at tatanggalan natin yung nasirang kahoy o di kaya yung nabali. So pinalitan na natin ng panibagong kahoy na kay Mito o di kaya star apple. Maganda ang punong ito sapagkat ang punong ito ay suitable sa mga orchids. So, lalong gaganahang tutubo yung mga orchids kapag yung ginamit yung kahoy ay ang kay Mito. So dito, tinalian ko na para hindi pagiwang-giwang yung kahoy na pagdidikitan ng mga orchids. Kahit na medyo mainit, ay ayos lang. Alang-alang sa kaayusan ng mga orchids. At dahil sa lumampas ito, so puputulin natin ito mga ka-greeners. Matutuwa kaya si Mama S nito mga ka-greeners? Sana matuwa si Mama S. So puputulin muna natin ito mga ka-greeners. Pinuto natin. Napakahirap, pero lang-alang sa ating modern. Ay,
pagod. Ika'y nakaglagan. Ay, thank you. Nga, kukunin natin sila. Ay, transfer na tamo ha. Alam nyo ba mga ka-greeners na madami sana itong mga orchids noon, kaya lang dahil sa hindi pa lalong mas naalagaan or na-entertain siya or nalagyan ng magandang pagtataniman yung mga orchids kung kaya't sila ay nasisira. Buti na lang ay nasagip itong ilang mga orchids kung kaya't miniminti na lang namin yung kanyang pag-aalaga. So alam nyo ba na minsan yung dinidilig namin dito ay yung ihi namin. Excuse me lang po sa mga expert, pero base po sa aming mga karanasan or base sa aming experience, yes, maganda ang ihi na pandilig. Early in the morning, pwedeng-pwede siya. Pero yung ihi na fresh, yung kagigising nyo lang tapos ihi kayo, so yun yung gagamitin nyo. So, ganyan yung sikreto namin para lalong mas gumanda at kumintab yung mga dahon niya at lalong mamumulaklak yung mga orchids ni Mama S. Makikita nyo dito na maganda ang panahon, maganda yung sikat ng araw, pero hindi natin mamamalayan na tanghali ay biglang babagsak yung ulan. So minsan hindi mo maintindihan yung panahon. So medyo nahihirapan tayo mga ka-greeners sa pantali natin na lambo. So kumuha ako ng straw. So straw muna yung ating gagamitin ngayon dahil medyo nahirapan tayo dito sa lambo. Sa pagpatuloy ng ating ginagawa mga ka-greeners, medyo pahirapan ito. So bale, straw at saka lambo yung ating gagamitin. So ang una nating pantali ay ang straw. So pangit pag ganyan. Ganito lang natin. Ang oras natin ngayon mga ka-viewers ay 11:09. So, ibig sabihin nito, parang hindi natin matutuloy yung ating bakbakan dahil pagkatapos nating maitali lahat ng mga orchids, ay pupunta tayo sa babuyan para magpakain. So, ganun yan yung routine ko dito mga ka-viewers. Sobrang busy. Napaka-busy talaga. Kanina nga mga ka-viewers, hindi ko na ipakita sa inyo yung pag-i-check natin sa alagaing biik. Dahil hindi na talaga makakaya ang kabisihan sa buhay.
sana lumago kayo at lalong gumanda yung mga bulaklak ninyong mga orchids para wait, lalong mapaganda. Ayan, at sa wakas ay naitapos na din natin yung pag-prepare ng ating mga orchids. Yay! So our time is ang oras natin ngayon ay 11:51. So it's time for us to feed the pigs. So that's it for today. Thank you. And katatapos lang natin nagpapakain sa mga biik at ayan no, umuulan. So hindi matapos-tapos talaga yung ating ginagawa. So abangan nyo ulit sa susunod na araw. Ayan o, yan yung langit. Dahil tumigil ang ulan, so makapagpatuloy na rin tayo sa ating ginagawa mga kapatid. Ayan, kahit pa paano may isang poste na tayong naipatayo. At doon naman tayo magbubungkal sa ating poste. Tamang-tama yung ulan mga ka-greeners dahil medyo malambot yung lupang binubungkal ko. Kung kaya't kahit na nag-iisa lamang ako at kahit na ako lang mismo yung nagbubungkal ay ayos lang sapagkat malambot naman yung lupa. Gusti. So ayan,
Sa wakas ay naitayo na din natin yung dalawang poste. Yay! So, may pagsasabitan na tayo ng ating pechay. So, medyo hinihingal tayo sa pagpatayo ng ating poste. Yay! Sa wakas ay naitayo na din natin yung ating poste. Yan. Ayan ah. So, yay! May pagsasabitan na tayo. So, ganito yung nangyayari. So, ganito yung mangyayari mga ka-greeners. Dito, isasabit yung mga coconut shells. At sa coconut shells natin itatanim yung ating ipinunlang pechay. At dahil medyo nahirapan na tayo dito mga ka-greeners, kung kaya't humingi na ako ng tulong ng aking asawa. At ito yung mga luma kong mga coconut shells. Pili lamang tayo dito na pwede pa nating magamit. Sunset and the green view. Hi mga ka-greeners, so hindi pa natin nagamit yung pagsasabitan ng ating mga tanim kaya ginamit ko muna bilang sampayan. So ayan yung mga nalalabhan kong mga puti. So dyan ko isinampay. Kasi hindi muna natin ginamit kasi yung mga coconut shells ay kailangan pang i-repair dahil yung iba ay sira na. So, malaking trabaho yung ating gagawin sa mga coconut shells. So, for now, ginamit muna natin siya bilang sampayan. So, double purpose. The coconut shells we're going to use. Ito na mga ka-greeners, ito na talaga ang mga panibagong coconut shells na ating pagbubutasan gamit yung ating barina. Lalagyan natin sila ng butas para sa dadaanan ng nylon at para maisabit na natin sa ating ginawang poste. Ito na talaga mga ka-greeners, inumpisahan ko na ang itali ang mga nylon para sa pagsasabitan ng ating mga coconut shells. Matrabaho ito mga ka-greeners pero worth it dahil kapag natapos mo ito, ay nako, mapapasmile ka talaga. Medyo nahiya nga tayo dito mga ka-greeners dahil may mga nanonood na dumadaan. So yung mga dumadaan ng mga bata, maging mga matatanda ay napalingon. Kasi na-curious sila kung ano yung ginagawa ko. At makikita niyo dito sa harapan ko, may may nanonood. So medyo alanganin tayo sa pag-smile. Pero ganito naman talaga yung buhay content creator, kumbaga. Kaya go for it. Sa umpisa ng aking pag-vlog mga ka-greeners, doon ko ramdam ang pagkamahiyain ko. Kasi
nagkabulol-bulol yung Tagalog ko at saka medyo nahihiya ako kapag may taong kaharap ko or may taong tumingin in live na nagsasalita ako or nag-voice over ako or nag-vlog ako. So talagang hindi ko pa kaya yung mga panahon na yon. Pero sa ngayon, unti-unting na-practice yung aking pagkamahiyain sa kamera. Buti na lang ay ipinagpatuloy ko. Di bali nang hindi pa tayo naging monetize, pero dahil masaya tayo dito sa ating ginagawa, kaya go for it pa rin. Mahirap man pasukin ang YT world, pero dahil sa nagustuhan or nasiyahan tayo dito sa ating pagtatanim, kaya laban lang. So balang araw, I'm sure sa tulong ng ating Panginoon at sa inyong suporta mga ka-greeners, mamonetize din tayo. Kaya sa inyong mga ka-greeners, maraming salamat. Hindi talaga ako magsasawang magpasalamat sa inyo dahil sa inyo, alam kong darating din yung panahon na mapapansin tayo ni YT. At balang araw, makakatulong din tayo sa mga mas nangangailangan. Kaya yung suporta nyo ay laking tulong para sa akin. Kaya thank you so much mga ka-greeners. Ayan na, natapos na din nating maikabit o maisabit yung mga coconut shells. So dito naman tayo sa pagtatanim or paglalagay muna ng lupa sa ating mga coconut shells bago natin tamnan ng ating mga pichay na tumubo. Ito yung pichay na ipinunla natin, diba? May maitatanim na tayo dito sa ating coconut shells. Sana ay nakatulong ang bidyong ito at sana ay manatutunan kayo sa araw na ito. Hanggang sa muling pagkikita, this is Beng and happy gardening! Bye! So ayan, natapos na din natin mga ka-greeners. So ano masasabi nyo sa ating DIY coconut shells as planter? O diba? Yay! Marami pang punla yung natira. Ayan. So thank you for watching. God bless and bye bye.